Okay, isang magandang araw muli mga kapatid. Salamat po sa patuloy na panonood ng ating mga videos na ini-upload dito sa ating channel Bro Archie TV. Sa araw na ito ay may gusto lamang po akong ibahagi about dun sa minsan kasi merong isang church treasurer na nagsabi, yung deposit natin 666, sabi niyang ganon. Kumbaga 666 parang ang pangit, sabi niyang ganon, kasi devil's number kasi yun, yung 666. Yan, kung titignan po kasi natin yan sa Bible, sa John, Book of John, yung chapter 6 verse 66, marami ng taong tumalikod sa ating Panginoon, ano po. Kaya kumbaga yung John 666, tanda yun ng pagtalikod sa Diyos. Kaya kung titignan natin, bakit aksidente kaya na yung deposit ng kanilang church na yun number 666, di po ba? Kumbaga parang naisip ko yung insight na yun, na yung 666 is a devil's number, kumbaga. Kasi nga naman kung titignan po natin, kapag daw po ang giving o pagbibigay na ang na-introduce sa isang tao, sa isang iglesia, diyan na nagsisimula na ang pagtalikod. Kaya maselan na usapin yan pagka tungkol na sa pagbibigay. Nagkataon naman siguro na yung number ng kanilang deposit 666, kumbaga may kinalaman sa pagtalikod sa Panginoon, po. Meron po akong nakita dun sa 2 Corinthians 9 verse 8. I-share ko lang po sa inyo yung ilang mga bagay o yung mga insight na nakita ko po rito sa verse na ito. Marami pong mga verses na pwede pang pagkakitaan ng tungkol sa pagbibigay sa buong Bible. Pero itong isang verse na ito, i-share ko lang po sa inyo yung mga insight na nakita ko po about sa pagbibigay. Sabi niya po dito dun sa 2 Corinthians 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Kung titignan po natin ito, kaya ka sasagana para sa iba, hindi para sa iyong sarili lamang, po. Kung titignan kasi natin yung verse na yan, kaya ka pasasaganain ng Diyos sa mga bagay-bagay sa buhay mo, para may magamit ka sa ibang mga tao sa pagkakawang gawa. Hindi ito para sa iyong sariling kapakanan lamang, Kaya tayo pasasaganain ng Panginoon sa mga bagay-bagay sa buhay natin, para may magamit tayo para sa pagbibigay or pagtulong din sa ating mga kapwa-tao. Kailangan maliwanag po sa atin yan, na hindi ka sumasagana para sa iyong pangsariling kapakinabangan lamang, po. Ikalawang bagay po dito, maging daluyan ka ng biyaya. Kaya darating sa iyo ang mga biyaya na yan, kasi para yan dumaloy sa ibang mga tao. Hindi yan dapat ma-stuck sa'yo, hindi dapat yan manatili lamang sa'yo. Kasi masamang indikasyon po pagka ang isang tubig stagnant, bumabaho po yan, parang kanal, di po ba? Kaya hindi maganda na ang mga biyaya ng Diyos na nanatili lamang para sa iyo. Hindi, kailangan yan po ay dumadaloy. Yan po yung isang bagay na nakikita po natin dito sa verse po na ito. Isang katotohanan po na makikita natin doon ay sa Diyos talaga galing ang blessings. Hindi yan dahil sa nag-aral ka, naghanap buhay ka, nagsikap ka. Oo, factor yan, pero Diyos talaga ang nag-provide ng lahat ng pangailangan mo para makuha mo yung mga biyaya na yan. Isang katotohanan po yan, sa Diyos talaga galing lahat ng mga bagay na tinatamasa mo sa buhay. Kaya hindi ka dapat magmalaki, hindi ka dapat magmaramot, po. At isa pang bagay po dyan, kapag dinaanan ka ng biyaya, damay ka. Diba? Sabi nga, pagka dumampot ka daw ng uling, hindi po pwede na hindi ka rin maulingan. Dito ba? Mapalad ka pagka ikaw ay dinadaluyan ng mga biyaya ng Panginoon. Kasi nadadamay ka, na mas nai-enjoy mo yung mga bagay-bagay sa buhay. Kasi nagiging daluyan ka ng pagpapala para sa ibang mga tao. Yan po yung mga ilang mga bagay na nakita ko dito sa
sa 2 Corinthians 9 verse 8 about sa pagbibigay ano po. Kaya aplikasyon sa buhay natin bilang mga Kristiyano ano po. Bakit ka matatakot na magbigay? Bakit ka matatakot na gumawa ng mabuti? Ayaw mo bang mas ma-enjoy yung mga biyaya ng Panginoon? Kaya sa umagang ito ay nais kong iwanan po sa inyo, trust in the Lord, give, and do good sa ibang mga tao. Sana pagpalain ka kapatid ng ating Panginoon. God bless sa iyo. Magandang umaga po. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi kang puso ko, makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling